ito na ang huli. Huli na pag-OFW at huli na pag-construction worker ko dahil ito ang ayaw na ayaw ko nang maranasan. Hi, I'm Coach Maricu Tagalog, a former OFW sa bansang Taiwan for almost 6 years and 6 months. So, isa lang naman ako sa natulungan ng ating Digital Master Community, kaya ako nakauwi for good. Bago man nabago ang aking buhay dito sa community na ito, nais ko lang palang i-share sa inyo kung ano ang buhay na meron ako noon kesa nag-start ako dito sa community na ito. So, ang buhay ko before is, sino lang ba naman ako na naranasan ko rin naman ang pagiging empleyado, na hindi ko naranasan ang pagkakaroon ng time and financial freedom. So, nag-apply ako as a cashier. Naranasan ko yon, maging cashier ng Jollibee, ng isang kontrata dyan. At naranasan ko rin ang magkaroon ng trabaho sa Chowking, service crew, at sales lady. Naging batang SM din ako sa lahat ng mga department store. So, kung sino man ang mga naging SM department store dyan na nagtrabaho, so, di ba ranas nyo rin naman kung gaano kahirap, kapagod, ang tumayo na naka-heels tayo, di ba? Napakasakit sa paa, kumbaga, naranasan natin yung i-push yung trabaho natin na makapagbenta tayo para sa trabaho natin. So, nag-decide ako dahil sa hirap nga ng buhay, maaga ring nabuntis sa edad na 19 at nagkaanak ako. Then, after nung mga anak ako dito sa Pinas, so nag-decide ako na mangibang bansa kasi akala ko sapat na yung kinikita ko dito sa Pilipinas, pero hindi pala. So, niyaya ako ng asawa ko na mag-abroad kami kahit na nagdadalawang isip ako kasi alam ko na iiwan ko na naman ang mga mahal ko sa buhay, na iiwan ko na naman ang aking pamilya, na which is yun yung pinakamasakit na part para sa akin kasi as a mother, ang hirap, di ba? So, dahil doon, ginawa ko lang, kumbaga naglakas loob ako kasi matapang ako that time. Sabi ko nga, nasa abroad ang pera. Sa abroad ako magkakapera. Matutulungan ko sila. So, nung nag-abroad naman ako is, naranasan ko doon ang sobrang hirap, sa totoo lang. Kasi naranasan ko yung sigawan ako. Yung tipong ipahiya sa akin ng mga leader, Taiwan leader ko noon na nakita ko yung sarili ko nung nasa Pinas pa ako na napagdaanan ko yung tiis ako ng puyat, gutom, nagpalipas ako ng gutom, para lang makapag-apply ako ng trabaho. Habang nagtatrabaho ako sa Taiwan, napapaisip ako minsan na paano ba ako magkakaroon ng source of income. Kasi as OFW is, hindi siya lifetime na trabaho. At the end of the time, kailangan ko pa rin talagang umuwi ng Pinas para magnegosyo, para makasama ang aking mga magulang, mga mahal sa buhay. Pero alam nyo ba ang pinakamasakit na part sa akin? Bilang nanay, bilang babae, naranasan ko ang mag-construction worker. Na alam mo yung inisip ko na, minsan nga, inisip ko na lang bakit ko pinasok ang ganitong pagkakataon na hindi ko naman siya naranasan sa Pinas. Kahit na nakakapagod, ang hirap para sa akin kasi babae ako eh. Hindi ako pwedeng magbuhat ng mabibigat pero ginawa ko pa rin. Dahil sa hirap ng buhay, dahil kung wala akong gagawin na pwedeng makatulong sa akin, dahil hindi ko pwedeng asahan ang aking sahod sa Taiwan. Dahil sa totoo lang, hindi naman, nasa Taiwan ang pera, oo, pero grabe naman ang hirap, pagod na pagdadaanan mo kung sa totoo lang. So that time, nag-isip ako kung ano ang paraan na pwede kong gawin. So, sinunggaban ko kasi tayo mga Pinoy, Pinay, madiskarte tayo pagdating sa ganoong bagay eh. Kung alam natin na pagkakaperahan yan, so sinunggaban ko siya kahit na alam kong mahirap para sa akin as a mother, babae, kasi trabahong panlalaki yan. So that time,
may nakilala ako online, isang opportunity, isang platform online na pwedeng makatulong sa akin. Una, nagduda ako, nag-isip na kung kailangan ko ba talaga gawin ito kasi andun yung mga scammer. Kumakalat yung scam ngayon na kung tutuusin, hindi ko to kilala ang taong to. Nag-share siya sa akin, tiningnan ko ang profile niya, in-stalk ko siya kasi as an OFW, mahirap para sa akin. Alam mo yun, ang hirap kasi yung pera na iniipon ko, yung pera na pinaghihirapan ko, ang hirap ibigay. Ang hirap basta-basta ipagkatiwala sa taong hindi ko naman kakilala. Kasi anytime pwede akong lokohin eh. Kasi sino lang ba naman ako? Kasi napaka-advantage para sa kanila na, OFW to, may pera to. So mabilis magbigay kumbaga. So that time nag-isip ako, naging wais din ako. Kasi dahil sa kagustuhan ko na magkaroon ng extra income at ayaw ko nang magtagal pa sa ibang bansa as OFW kasi may anak ako eh. Gusto ko naman makasama ko yung anak ko dahil ang hirap para sa akin bilang nanay na hindi ko nakakasama yung anak ko. Lumaki yung anak ko sa piling ng biyanan ko. Alam mo yung pagkakataon na minsan sinabihan na ako ng anak ko na pag tinatanong ko siya, "Nak, namimiss mo ba ako?" Sabihin sa akin minsan, "Hindi kita namimiss, mama." Diba, ang sakit nun para sa akin bilang nanay. Kaya kung ikaw na isang ina, ang sakit kasi bakit mismong anak mo lumaki sa puder ng biyanan mo na dapat ako bilang nanay is dapat sa akin yun lumaki pero dahil sa kahirapan ng buhay, ginawa ko lang naman yung pag-abroad dahil alam ko na ito ang makakatulong sa akin. So sabi ko sa sarili ko, isang beses akong nag-construction na, sabi ko, ito na ang huli na pag-OFW at huli na pag-construction worker ko dahil ito ang ayaw na ayaw ko nang maranasan. Kaya nung dumating sa pagkakataon na nakita ko to online, nakilala ko yung taong tumulong sa akin na kahit di ko naman siya kilala. Ang hirap para sa akin magtiwala, pero ginawan ko lang naman ng paraan. Nakilala ko yung gaano kaganda ang opportunity na ito. Na alam ko na dito ako yayaman, ito ang makakatulong sa akin dahil dito pangarap ko ipaglalaban ko at dahil sa pamilya ko gagawin ko ito dahil ganun ko sila kamahal at ayoko nang maranasan pa ang lumayo pa sa mga mahal ko sa buhay dahil nung nakita ko yung pagkakataon na to, ginawan ko siya ng paraan, pinangutang ko at sabi sa akin ng tao na nakatulong sa akin, basta tuloy-tuloy lang ako at dito kasi is nakita ko yung buhay na kung paanong buhay na magkakaroon ako. Kasi kung ano yung buhay ng taong tumulong sa akin is yun din ang buhay na magkakaroon ako. Nakauwi ako for good. Alright, that is all welcome, Miss Mary Jo Tagalog, former OFW from Taiwan. Gaano kasarap sa pakiramdam na kumikita ka habang kasama mo ang pamilya mo, yung tipong hindi ko na mararanasan na lumayo pa ulit dahil yun yung pinakaayo kong maranasan. Dito sa community na ito na nakita ko na napakagandang community opportunity na ito, hindi ko mararanasan ang pagbabago ng aking buhay. Noong April na ginawa ko full-time ang trabahong ito, naranasan ko mag-travel. Sa ngayon, local pa man lang yan dahil soon na magkakaroon ako ng travel is international na at kasama ang aking mga mentor. So ngayon, ikaw na nanonood, kung isa ka mang OFW, huwag mo nang pangarapin pa na magtagal dyan sa ibang bansa. Dahil ako bilang nanay, kung isa ka ring nanay, isa ka mang anak na ang mga magulang mo is gusto mo ring makasama ng matagal, may pera sa Pinas, may pera sa online, hindi lang natin pinapansin. Kaya kung ako sa inyo, kung meron man nag-share sa inyo ng opportunity na ito, i-grab nyo na. Kasi ako ito, buhay na patunay na isang OFW at ayoko nang magtagal kaya pinutol ko ang pagiging OFW ko dahil ayoko nang maranasan pang lumayo sa aking mga mahal sa buhay. Kaya nag-decide lang din naman ako, nangutang ng pera para mag-umpisa ng mas maaga at matutunan ang negosyo na ito. At alam ko naman na kung sino yung mga taong hindi ko kakilala, kung baga tawagin natin na stranger, sila yung mga taong tutulong sa atin dito. At nagpapasalamat ako sa aking mga mentors,
at sa mga taong nakilala ko online. Dahil sa kanila, unti-unti kong natutunan ang negosyo na to, ang trabaho na to kung ano man meron ngayon. At napakaganda lang kasi hawak ko yung oras ko, kumbaga meron akong time and financial freedom dito. Unlike sa trabaho ko before as employee at saka OFW sa ibang bansa dahil hindi ko na nararanasan kung ano man ang hirap na nararanasan ko doon. Kaya ikaw, wag mo nang patagalin, wag mo nang pag-isipan pa ng matagal, mag-decide ka lang, magtiwala ka sa tao na nag-share sa'yo ng opportunity na ito. Wag mo nang isipin na lolokohin ka dahil kung pera-perahan lang, ang bilis lang naman mahanap ng pera eh. Dito tiwala ang puhunan natin. Kaya kung ako sa'yo, magtiwala ka lang din sa taong nag-share sa'yo ng opportunity na to.